durability and lifespan, mga kahabi. So, hindi ko alam, hindi ko sure, hindi ako sigurado kung gaano katagal yung life expectancy ng bawat ibon. Pero mga kahabi, meron ako kasing African lovebird na green fisher siya. Nabili ko siya noong 2015. Tapos, yung pinanggalingan niya, yung napagbilan ko, binili lang din niya to sa isa pang breeder. So, from that breeder, siguro parang 1 year dun sa original na may-ari. Tapos, 2 years dun sa nabilan ko. Tapos, from 2015 to ngayon, 5 years. So, 8 years na. Yung African lovebird na yun, mga kahabi, nasa akin pa din. Nandun siya sa tatay ko. Siya yung nag-aalaga. Eh, tatay ko, hindi naman siya very meticulous mag-alaga. Ano lang siya, pakain, painom, pakain, painom. Hindi siya nagbibigay ng mga vitamins, pero mga kahabi, yung African lovebird ko, hanggang ngayon, buhay pa din. Andun siya, kasi pinang-display siya ng tatay ko dun sa garden, doon sa, malapit dun sa garden dito sa gate namin. Nauulanan, may bubong siya, pero hindi kagaya nito na may bubong. Yun, may bubong, ano siya, cage siya na may bubong. May lona lang, may tarp lang siya. Wala siyang ilaw doon paggabi. Pero mga kahabi, talagang sobrang durable ng ibon. Hanggang ngayon talagang buhay at napaka-healthy pa din. No, itong mga parakit naman, napansin ko, since, yun nga, mas maliit sila eh. Siguro ganun. Mas maliit sila, medyo mas vulnerable sila kumpara sa African lovebirds. So, kung durability lang at palakasan ng katawan, dun ako sa African lovebirds. No? Kung titignan niyo yung paa ng parakit, mapayat siya, manipis. Sa African lovebirds, medyo makapal. Yung body ng African lovebirds medyo mas parang macho siya, mas sturdy, mas tagang buo. Sa parakit, ano sila, more on slender. Slender sila and graceful, sabi ko. Sa African lovebirds, ano sila eh, stout and ano sila eh, bulky, parang ganon. So, in terms of durability, kung gaano kalakas yung ibon, African lovebirds ako. Tapos, ano ba? Okay. Pet companion, mga kahabi, yan. Dun sa mga nag-handfeed, mga kahabi, kapag hinandfeed mo yung ibon, kahit ano pang ibon yan, napakagaling niyang companion, lalo kung mamahalin mo talaga ng tunay. No? Kung mag-handfeed ka ng African lovebird, syempre, yung lovebird, isipin niya, ikaw yung magulang niya, ikaw nagpapakain sa kanya eh. Kaya kahit i-free flight mo siya, ibato mo siya sa, paliparin mo siya sa outdoor, mabalik siya sa'yo. So, i-exclude na natin yung mga nag-handfeed since yung mga nag-handfeed, pag in-handfeed mo talaga ibon, talagang great companion siya, di ba? Pero doon tayo sa ganito, strict lang, kagaya ko, na strict na nag-enjoy lang ako sa pag-breed sa kanila. Masasabi ko mga kahabi na yung parakit, kasi ako, pareho lang naman ang treatment ko dun sa mga alaga ko dati sa African lovebirds, sa alaga ko rito sa parakit. Kung gano'ng karami yung time na binibigay ko sa African lovebirds, gano'n din karami yung time na binibigay ko dito. So masasabi ko na walang lamang. Pwede natin silang i-compare. Yung mga African lovebirds ko dati mga kahabi, kapag parating na ako, parang nararamdaman ko, parang lumalayo sila. Parang natatakot sila. Di naman ako malupit na mo, mga kabi. Sa totoo lang, very loving ako sa mga alaga ko. Honestly. Pero nararamdaman ko, kapag gunari, ito, kinuha ko yung pakainan, or yung inuminan, yung African lovebirds nagtatago agad. Mapasok sa nest box, tapos hindi magkanda o gaga, papanik. Hindi kagaya nitong mga parakit, mga kahabi, na kapag nakikita nila ako na minsan pag kinukuha ko pa lang yung inuminan nila, nabili ko to yung ibon na sinasabi ko, nabili ko siya, so hindi siya sa akin lumaki. Pag papakainin ko sila, kukunin ko yung inuminan kasi, diba, tapos itatapon ko yung laman. Pag nirerepilan ko ng tubig, lumalapit pa siya. Tapos kapag ilalagay ko na yung pakainan niya, yung bowl, yung ganito. Ayan pa. So pag ito, ilalagay ko mga kahabi, papasok pa lang siya dun sa cage, tinatalo na siya ng ibon. Gusto niya na agad kumain, nasa ka. So in short mga kahabi, mas trusting. Mas trusting ang mga parakit. Mas madali siyang paamuhin kaysa sa African lovebirds, para sa akin.
At para sa akin mga kabi, per experience talaga, mas may character ang parakeet kaya sa African lovebirds. Kasi ang African lovebirds parang ano lang sila eh. Parang wala, di ako, nung sa 5 years na pag-aalaga ako ng African lovebirds, wala akong masyadong naramdaman ng affection sa mga alaga akong African lovebirds. Parang anong nangyayari lang, parang, alam mo yung, para ba? Mahilig ako sa ano eh, sa illustration. Mahilig ako sa analogy. So, may kukumpara mo siya sa kaklase. Ito kakabi. Meron kang kaklase na pag kailangan mo lang siyang kausapin, doon ka lang din niya kakausapin. Ang parakeet mga kakabi, sila yung klase ng parang kaibigan na babatiin ka sa umaga na good morning, gano'n. Mas ano sila, mas, ewan ko per experience yung mas nararamdaman ko parang mas lovable ang parakeet kaya sa African lovebird. So, doon nga mga kakabi sa parakeet. Yung mga parakeet, very ano sila eh, strong yung very napakagaling nila mag-handle ng social ano nila group. Sasabi ko nga na dun sa flight cage ng meron ako ngayon sa parakeet, magkakasama sila dito eh, young, matured, old, yung may mga handicap, yung may mga sakit, hindi man sakit pero may mga physical ano sila, may mga physical abnormalities sila kagaya ng mga splayed leg, yung may mga stress molt, tapos meron mga inakay na inabuse ng magulang, yung sinaktan o kaya hindi inalagaan masyado, no, na pinaplak ng magulang yung feathers. So hindi sila nagsasakitan dito na feel ko, na observe ko. Hindi sila nag-aaway-away talaga. Kunwari, naglagay ako ng young dito sa flight cage ko ngayon. Hindi nila bubulihin, unlike dun sa African lovebirds mga kahabi. Dun sa African lovebirds, meron ako dating rule na bawal magsama yung magkakaibang age ng African lovebirds, especially yung mga hindi pa matured. Kasi kapag merong young bird, madalas binubuli ng mga matatanda, ng mga matured o yung mas matatanda nga. So, masasabi ko mga kahabi, pagdating sa personality, and social being, panalo si parakeet, para sa akin. Meron din sila na ugali na kung magawa kabi kung gagawa tayo illustration, kung gagawa tayo ng analogy, i-compare natin sila sa ibang klase na hayop. Pwedeng siguro sa marine animals. Yung African lovebirds, sila shark. No? Matalino siya pero wala siya masyadong emotional attachment sa'yo. Kumbaga hindi siya magiging close sa'yo, hindi kanya, parang ganun. Dito naman sa parakeet mga kahabi, para silang dolphin. Mas matalino sila dun sa African lovebirds, masasabi ko. Mas iba sila mag-isip. Parang kung pagdating sa IQ, kung yung African lovebirds is 10, ito 20 or 18, mga ganon. So pwede naman mga kahabi sa money value, sa presyo. So, disclaimer mga kahabi, hindi ko ginagawa tong video na to para turuan kayo or i-encourage kayo mamili, or para tulungan kayo mamili kung ano yung ibon na gusto nyong i-breed para pagkakitaan. Pero since nandito na rin tayo mga kahabi nga sa usapin na to, pag-usapan na rin natin yung money value. Yung mga African lovebirds mga kahabi, generally mas mahal sila sa parakeet. Lalo na yung mga yung mga eye-ring. Kahit hindi eye-ring kahit yung mga non-eye-ring, in general, mas mataas yung price nila. Or mas may opportunity na mas mataas yung price nung African lovebirds sila sa parakeet. Kasi sa 6 na taon na pag-aalaga ko ng ibon, never ako nakakita ng babaying or nag-export ng mga parakeet from Philippines going to other country. Unlike sa African lovebirds na apakaraming nagbabaying, lalo kapag season. Talagang ang daming nagbabaying ng African lovebirds para i-export sa ibang bansa. Kaya siguro masabi ko na yung presyo ng African lovebirds, may mas mataas yung chance na mag-hike at mas mataas din yung chance mag-drop. No, hindi siya stable kumbaga. Since yung demand sa kanya is on and off. Unlike dito sa parakeet na
since wala siyang export, kung ano yung market niya, yun lang at yun lang din. Steady lang, kumbaga. Yung presyo niya, napansin ko, halos hindi nagbago. Kung nagbago man, very low or very minimal lang yung changes. So, in general yan, Kabi, masabi ko na yung Parakeet, mas ano sila, mas mababa man yung value nila generally, mas mura man sila. Yung pinakamababang mutation ng Parakeet, i-compare mo sa pinakamababang mutation ng Lovebird, I believe na mas mataas pa rin yung money value ng pinakamababang mutation ng African Lovebirds kaya sa pinakamababang mutation ng Parakeet. Pwede naman sa value ng pinakamataas na mutation ng Parakeet or Budgie, tapos pinakamataas na mutation ng African Lovebirds, mas mataas pa rin yung sa African Lovebirds. Pero mga Kabi, para sa akin, since hindi naman ako personally, hindi naman ako into business, bird business, no? Hindi naman ako into dun masyado. Mas masabi ko na dun ako sa stable kaysa dun sa bumili ka ngayon, nabili mo siya ng 10,000, young pa siya, 1 year mo siyang pamamaturin. Pagdating ng time na pag-matured na siya, wala na halos value yung ibon mo. Nabili mo ng 10,000, pagdating ng 1 year, wala siyang security na after 1 year, 10,000 pa rin yung value niya. Pwedeng tumaas, pero mas mataas yung chance na bumaba since napakadaming nagbe-breed ng African Lovebirds talaga. Hindi ko sure, pero nararamdaman ko mas maraming nagbe-breed ng African Lovebirds kaya sa Parakeet, no? So kung ikaw mga Kabi, gusto mong mag-invest, di ko kayo ni-encourage kasi hindi naman kasi ako nag-encourage sa gawing business talaga to. Pwede naman, pero ayoko lang manggaling sa akin na i-encourage ko kayo. Dahil ako nga is hobby lang tayo dito eh. Sana kung business tong target ko rito, tinawag ko kayong mga ka-business. So hobby lang, doon tayo sa core na hobby lang muna. If mapagkakitaan mo siya, then very good for you. Pero ano ako, kumbaga sa student athlete, diba? Student first before athlete. Doon ako sa hobby first before business. So, yun nga mga Kabi, doon kung value of money lang, gusto kong masecure yung pera ko. No. Dito ako sa Parakeet. Actually very small yung loss, if ever magkaroon ng loss, hindi siya ganun kataas. So, mga Kabi, conclusion tayo. Kung ako ulit ay mag-start from zero, given the knowledge that I have and experience that I have from pag-aalaga ng given the knowledge and experience that I have now sa pag-aalaga ng African Lovebirds at pag-aalaga ng Parakeet, siguro I can see myself mga Kabi na mag-aalaga ako ng Parakeet ulit. Medyo hindi ko masyadong nakikita yung sarili ko na mag-aalaga ulit ako ng African Lovebirds. Paano ba? Doon sa 5 years na nag-aalaga ako ng African Lovebirds, sobrang minahal ko yung experience na yon, yung craft sa pag-aaral, araw-araw, nasa office ako, nagbabasa ako ng mga post, inaaral ko yung mutation, inaaral ko yung ilang months sila bago mag-matured, binabasa ko yung mga post, binabasa ko yung mga para sila mag-matured, ano yung behavior nila pag mag-mate, paano ko malalaman kung hen and cock, yung process na yun mga Kabi, sobrang na-enjoy ko yun, sobrang minahal ko yun sa experience ko sa pag-aalaga ng African Lovebirds. Kaya nga tumagal ako ng 5 years sa pag-aalaga ng African Lovebirds eh. Ngayon, siguro meron akong 8 months or 9 months na experience sa pag-aalaga ng mga Parakeet. Pero given that short amount of time mga Kabi, sobrang masabi ko mas na-enjoy ko ng pag-aalaga ng Parakeet. No, mas sila eh, mas ang timing nyo o nakikinig kayo sa akin masabi ko mga Kabi na yung mga Parakeet, mas sila eh, medyo mas nagkaroon sila ng mas na-touch nila ako, yung puso ko, mas nila ako, mas napukaw nila yung damdamin ko, mas
na-enjoy ko yung pag-aalaga sa kanila kasi nararamdaman ko yung return of affection galing sa kanila. So, yun nga, with that mga kahabi, kung ako lang naman ay uulit mula sa simula, given nga yung knowledge na meron ako ngayon, Parakeet, Lovebird, African Lovebird, dun ako sa Parakeet, sa Badgie. No. Hindi ko din-discourage yung sa inyo mga kabi kung gusto nyo mag-alaga ng African Lovebirds. Napakaganda rin ng craft na African Lovebirds mga kabi, sa totoo lang. Kung kaya nyo alagaan pareho, do both, it's very, very awesome. Kung gusto nyo mag-alaga ng African Lovebirds at Parakeet, kaya nyo pagsabayin, napakaganda nun mga kabi. Talagang matuturuan kayo talaga, matututo kayo kasi magkaiba sila ng, in a way, magkaiba sila ng caring. So kung ikaw is very very eager ka na matuto or talagang hilig mong mag-alaga ng ibon at meron kang means at resources para mag-alaga ng parehong lahi ng ibon, it's very good mga kabi. Pero kung mamimili kayo ng isa lang na klase ng ibon na alagaan, sana makatulong ito kahabi. Sana makatulong itong video na ito na magkaroon ka ng idea at sana hindi kita nalito. No? Sana hindi ko nagulo yung isipan mo kasi ako talaga ang gusto ko lang sa video na is makatulong, so, lalo na sa mga newbie na beginner kasi ito yung hinahanap ko dati nung nag-uumpisa ako. Ito yung kapag hindi na masagot ng post, lalo na ako hindi ako pala post palabasa lang ako ng post ng iba at comment doon sa post na yon, palabasa lang ako. Ito yung parang ito yung nakatulong sana sa akin ng masigit ng time na yan. So mga kabi, sa channel na ito wala akong masyadong advice sa African Lovebird since currently ito yung mga alaga ko, mga Parakeet. Pero sa mga susunod natin video mga kabi, tatry kong dagdagan yung mga videos and mga vlogs natin regarding sa African Lovebirds. So, yun lang mga kabi. Kung nagustuhan nyo itong video na ito, please hit the like button. Kung meron kayong questions, suggestions, meron kayong gustong i-add sa mga napag-usapan natin sa gabing ito, please comment it down below. Mga kabi, kung gusto nyo i-share itong video na ito, sobrang maraming salamat para marami pa at lumaki pa itong community natin sa Timonera Aviary, lalo na sa larangan ng bird keeping. At mga kahabi, please subscribe to this growing channel para mas dumami pa tayo. So maraming salamat mga kahabi. Ingat kayo lagi. Wish ko na mag-enjoy tayo lahat sa pag-aalaga ng ibon, regardless kung anong ibon, mapamaliit, sobrang liit, medium or large. No? Passion is passion mga kahabi. Natutunan ko yan sa aking new friend na si Matthew Kakdak. So bro, sa akin yung sinabi mo na passion is passion. So maraming salamat. Napakagandang salita ng narinig ko sa'yo na nakausap kita. So yun lang. It's enjoy this very lovable na hobby, no? At sana maging masaya tayo sa larangan na ito. Mga kahabi, ingat kayo lagi. God bless and happy bird keeping.